Nakaraang araw ay naibahagi ko sa inyo ang kagandahan ng Tondol Beach ng Pangasinan. Sa video na ito, tayo ay maglalakbay gamit ang motor papuntang windmill farm ng Pililla, Rizal. At ating masasaksihan ang malabitukang daan sa Antipolo, Rizal. Let's go! Atin din sisilipin ang Philippine Arena at Football Stadium dyan sa may Bukawi, Bulacan. Nasa ano na tayo ng palengke, EDSA Palengke, Balintawak. Yan o, sa kaliwa, kanan pala yung palengke. Yan, bultuhan talaga dyan. Dahil nagluloko ang ating mic audio sa GoPro, ay mas pinili ko na lang lagyan ito ng music background. Papasok na po tayo niyan ng Antipolo, Rizal. Ang ganda dito oh. Dito pa lang oh, tingnan mo, ang ganda oh. Nagpapag pa dun oh. May fog. Ha? Maulap. Anong lugar na to? Ayun, mayroon nun nakiyak. Never really know what's going on. Look
Dahil sa desperado na kami makarating ng windmill, ay nagpatuloy kami sa aming biyahe. Sa ilang oras na aming pagbibiyahe ay narating din namin itong arko ng Pililla, Rizal. Ang Pilang Munti ang pangalan ni Pililla bago ang Hispanic ay pinamumunuan ng isang pinuno na nagngangalang Salian Magginto. Ang kanyang teritoryo ay sumasaklaw sa kasalukuyan na sasakupan ng mga munisipalidad ng Baras, Tanay, Pililla at Hala-Hala. Pinangalanan itong munti kabaliktaran sa mas malaking kalapit na bayan ng Dila sa lalawigan ng Laguna. Ang Pililla isang matandang pamayanan na itinatag bilang isang malayang munisipyo noong 1583. Si Cavada, isang Espanyol na manalaysay, ay nagpahayag na noong taong 1571 sinakop ng mga Persang Espanyol ang mga bayan sa kabaan ng Laguna de Bay na tinawag nilang Rinconada de Moron, at Pilang Munti ay kabilang sa mga sumuko sa nakataas na Persang mga Kastila. Sa kasalukuyan, ang bayan ay tinuturing na isang unang klaseng munisipalidad, isa sa mga 14 na political subdivision ng lalawigan ng Rizal. Ito ang pinakasilangang bahagi ng lalawigan kasama ang munisipalidad ng Hala-Hala. Ilang oras na rin kami nagbibiyahe ay napahinto kami para magpahinga. Ang aking partner ay nahihilo na sa biyahe at para makainom na rin ng gamot. At bumili na din kami ng maiinom at mabuti meron dragon fruit juice. Pagkatapos naming magpahinga ay nagpatuloy na kami sa aming biyahe dahil mayroon pang isang oras mahigit bago kami makarating ng Windmill Farm. Napakasarap magbiyahe pagka ganitong walang masyadong traffic, maaliwalas. At mapapansin nyo guys, napakagandang pagka-espalto sa kanilang daan. Mapapasana all ka na lang. Sa may bandang kanan ay mayroon isang magandang spot ay gusto naming lapitan, ngunit mas pinili namin bumiyahin na lang. Mabuti na lang ay binigyan kami ng magandang panahon. Sakto lang, hindi masyado kainitan, kaya God is good all the time. At sa ilang oras naming pagbibiyahe ay narating din namin itong Pililla, Rizal.
living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get it next. Touchdown! Nandito na kami sa may windmill ng Ililan, Rizal. Tingnan nyo, laki ng ng electric pan na yan. So ayun, pag pumunta kayo dito may parking dito. Ayan, dyan kayo magpa-park. At saka pwede naman dito iiwan nyo yung mga helmet. At saka ito, ang gaganda ng mga, kung gusto nyo ng pasalubong ay pwede to. Magkano yung ganito, ma'am? 120. So yun, 120 yung ganito. Yung malaki magkano? 150. So itong malaki 150 naman. Depende na lang sa inyo kung ano yung kulay yung gusto nyo. Pero para sa akin yung white. Ito 100. Ay ni. So ito 100 lang daw. So mamaya pagbubalbike namin kung may magustuhan. Salamat po. Tara, let's go. So ayun, maraming kang pagpipilian dito. Pwede kang mamili dyan. May mga nagtitindang suka. Ang suka. Suoy. Suka? Oh. Anong oras na ba? So nakarating kami dito. Anong oras na ba? Alas 9:35. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 hours mahigit ang aming biyahe papunta dito. So ano lang naman ang biyahe namin, chill chill lang. Tsaka pagdating kasi sa SIDSA ang traffic na. Kahit mga bandang alas 6 traffic, kaya natagalan kami doon makalabas. Dito na naging maluwag sa may bandang Antipolo eh. Ayun dito at i-enjoy natin itong lugar dito kasi ito yung pangarap kong lugar na gusto kong mapuntahan. Okay, let's go. Para saan tong mga electric pan na to? Ha? Para saan? Ano? Para sa yan yung nag source din ng kuryente. So ayun, puntahan muna natin doon kasi nandun talaga yung kung paano mag operate yung itong napakalaking windmill na to. So dito pala ay marami pa ring mga nagtitinda dito. Tingnan nyo guys, ang ganda dito oh. At saka napakalaki talaga oh. Napakalaki. So ayun, dito muna tayo para tingnan natin. Konting kaalaman lang, kung paano nagpo-produce siya ng kuryente. Morning sir. So nandito tayo ngayon dito banda. So ito yung niya, paano ba? Ito yun. So kung paano nagiging kuryente siya. So ito yung wind turbine, pumupunta sa substation. Pagdating ng substation, napupunta sa transmission line. Through transmission line, babalik ulit sa substation, pupunta dito sa may distribution network at pupunta na dito sa mga kabahayan. Ayun nga no. So ang makikita nating turbine dito ay 27 wind turbine in all. So di ko na to babasahin kasi hindi ako tawag doon,
Tingnan nyo guys, oh, ang laki oh. Wow. So magmula dito ay makikita na natin yung Laguna de Bay na yan. Ang ganda tingnan, no? Tapos dito sa may kanan ko ay napakalaking electric pan na yan. Grabe. Yan. Pwede kang mag picture dyan. Ala Bitter Pililla. Tingnan nyo guys, nasa ano na tayo ng electric pan na to. Woo! Andun pa yung iba. Picture ka? Noong Disyembre 2008, ang Alternergy Philippine Holding Corporation or APHC ay ginawaran ng Department of Energy ng eksklusibong karapatang bumuo ng mga proyekto ng wind power sa 3 lokasyon. Isa dito ang Pililla Rizal, Abra de Ilog sa Occidental Mindoro at Kalayaan, Laguna. Ang mga lokasyong ito ay kabilang sa natukoy sa ilalim ng Philippine Wind Atlas bilang mga potensyal na lugar para sa mga wind farm dahil sa mahusay na mapagkukuhanan ng hangin. Ang APHC ay kasunod na ginawaran ng karagdagang mga kontrata ng serbisyo ng enerhiya ng hangin sa 3 iba pang mga lokasyon noong 2009. Ang APHC ay nakatuon sa pagpapatupad ng mga proyekto ng hangin kung ang mga pagsukat ng hangin at mga pag-aaral na partikular sa lugar ay nagpapakita na ang mga planta ng kuryente ay maaaring mabuhay sa komersyo. Ang phase 1 ng proyektong ito ay isang wind farm sa Barangay Halayhayin sa Pililla Rizal. Ang wind farm ay ginawa ng Alternergy 11 Corporation. Ang kabuuang halaga para sa pagtatayo ng wind farm ay 177.9 milyon. Ang proyekto ay binubuo ng 27 wind turbine generators na pinagsama-sama sa 3 kumpol na may pinagsama-samang kapasidad na 54 megawatts. Ang nasabing proyekto pagkatapos makumpleto ay magkakabit sa Malaya Teresa 115 kilovolts transmission line ng Meralco na matatagpuan 10 kilometro lamang mula sa lugar ng proyekto. Ang phase 2 ay matatagpuan sa Pililla Rizal at Mabitac, Laguna ay hindi unang sinama ng Alternergy Philippine Holding Corporation sa teknikal mula sa Asian Development Bank. Ang isang maliit na pagbabago sa pagpapatupad ng Asian Development Bank Technical Assistant ay inaprubahan noong Pebrero 2013 upang unahin ang pagpapaunlad ng Pililla Rizal Wind Farm Site at palawakin ang pag-aaral sa Pililla Stage 2 na sumasaklaw sa katimugang bahagi ng lugar. Dahil ang mga unang natuklasan ay nagpakita ng mga ilang limitasyon sa wind resource at constructability sa Laguna at Occidental Mindoro site. Ang pagtatayo ng wind power project sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro partikular ay hindi magagawa hanggat ang National Grid Corporation of the Philippines o ang gobyernong Pilipinas ay maglalagay ng submarine cable na nag-uugnay sa Mindoro at Luzon. Batay sa mga unang natuklasan, ang mga karagdagang pag-aaral sa mga lugar ng Laguna at Mindoro ay itinigil. Ang hindi nagamit na budget ng technical assistant para sa mga site na ito ay muling inilaan upang punduhan ang pag-aaral para sa Pililla Stage 2. Ang inaasahang gastos para sa Phase 2 ay 7.056 billion at ang nakaplanong output nito ay 72 megawatts. Ano? Ikaw? Itong 110. Okay. Doon sa may oven ko lalagay. First time natin bumili ng tubig na. Shoo! Alis nga dyan! Shit! First
Tuwing ano ate dito maraming tao? Linggo po, Sabado at Linggo. Sabado at saka Linggo. So ayun, bumili si ng electric fan kasi mainit sa bahay. Isa mo ng kape. Ganda. Ito pala dapat yung ganitong post ang ganda oh. May kalahati lang siya. Ayan o. Magkano ganyan? Yan naman tayong picture na kanina. Pagkatapos ng mahabang biyahe pauwi mula Pililla, Rizal, ay dinaanan namin itong Philippine Arena at Football Stadium ng Bukawi, Bulacan. Kasalukuyan dumadaan kami ngayon sa bypass road ng Bukawi, Bulacan. Kapag dumaan kayo dito sa bypass road ng Bukawi, Bulacan, ay madadaanan nyo ang Philippine Arena at Football Stadium nila. Hanggang dito na lang ang aking adventure mga kaibigan. At palaging pakatandaan, ang buhay ay tungkol sa pag-move on, pagtanggap ng pagbabago at pag-asa sa kung ano ang magpapatibay at mas kukumpleto sa buhay.